Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 80107. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nakuha mo ang crystal core. Nagliwanag ang mga mata ni Francis. Naglabas si Godfrey ng isang dark purple na crystal core na halos kasing laki ng isang itlog. Ayan na. Kinuha ni Francis ang crystal core at tumango. Ang mga mata ng mga elite mula sa tatlong puwersa ay puno ng inggit habang nakatingin sila sa crystal core. Bagamat maliit ito, naglalaman ito ng true Yuan dimension at maihahambing sa crystal core ng isang human void god realm king. Ang pinakamahalaga, ang crystal core na ito ay mula sa mga elemento ng wind at lightning na lubos na tugma sa 5 elemental wind lightning technique ni Francis. Sa crystal core na ito, mabilis na madidagdagan ang cultivation ni Francis. Ang tanging kahinaan ay wala rin itong elemento ng tubig, kung hindi, si Francis ay agad na lumakas. Godfrey, gagawin ko ang ipinangako ko at tutulungan kitang subukang makuha ang Evil God Crystal, sabi ni Francis. Tumango si Godfrey. Nakipagdeal siya kay Francis dati, kaya naniwala siya sa salita ni Francis. Naglakad ang dalawa sa tabi ng blood pond at sinulyapan ang Evil God Crystal sa silver beam. Ang Evil God Crystal ay kumikinang ng isang kulay dugo na liwanag at nagpalabas ng masamang kapangyarihan ng tukso. Godfrey, kailangan kong sabihin sa iyo ang ilang bagay bago tayo magsimula, sabi ni Francis. Ano? Tinitigan ni Godfrey ang Evil God Crystal nang hindi itinatago ang apoy sa kanyang mga mata. Ang Evil God Crystal ay hindi isang substandard na God Crystal. Ito ay tunay na naglalaman ng kapangyarihan ng mga Diyos. Ang pagkakaiba lang ay ang Evil God Crystal ay may masamang kamalayan na may kakayahang makaapekto sa pisikal na mundo. Nagbabala si Francis, una, magiging lubhang peligroso ang pagsisikap na kunin ang Evil God Crystal. Pangalawa, ang kapangyarihan ng God Crystal ay masyadong malalim, kaya maaari itong pisikal na makaapekto sa mundo. Ang masama nitong kamalayan ay hindi rin minamaliit. Alam na alam ni Godfrey ang unang punto, at ang pangalawang punto ay nagpaisip sa kanya. Kahit na nakuha niya ang Evil God Crystal, maaaring mapilipit siya sa masamang kapangyarihan nito. Sa sandaling ito, dumating si Henry mula sa Earth Spirit Hall. Nakuha muna ni Godfrey ang Crystal Core, ngunit hindi tulad ng wala akong pagkakataon. Si Henry ay nanunood mula sa isang sulok. Narinig niya ang sinabi ng mga ito. Malinaw na ang Evil God Crystal ay hindi isang bagay na maaaring makuha ng mga normal na tao. Sa kanyang kasalukuyang estado, kahit si Francis ay ayaw nito. Nakapagdesisyon na ako. Huminga ng malalim si Godfrey habang napuno ng decidabilidad ang kanyang mga mata. Hindi nagulat si Francis sa desisyong ito. Nakita niya ang lakas ng loob at ang pagnanais ng kapangyarihan sa mga mata ni Godfrey. Francis, nalampasan mo na ako ng sobra-sobra. Maaasahan ko lang ang iyong alamat. Ang Evil God Crystal ang makakapagpabago sa aking kapalaran. Lumakas ang hangarin sa labanan mula sa mga mata ni Godfrey. Mayroon siyang komplikadong emosyon tungkol kay Francis. Pareho silang bahagi ng iisang henerasyon, ngunit isa lamang sa kanila ang nakarating sa rurok ng Kang Ocean at naging isang walang kapantay na emperor na kahit ang Mystic Light Realm Sacred Lords ay nag-iingat. Nang marinig ang mga salitang iyon, nanginginig ang katawan ni na Henry, Felicity, ang kabataang nakasuot ng lila, at ang iba pa. Ang Francis na iyon. Anong uri ng pag-iral siya? Kahit na ang isang kasing lakas ni Godfrey ay nagsabi na maaari lamang niyang tuklasin ang kanyang alamat. Nayanig ang puso ng lahat. Ang lakas na ipinakita ni Godfrey ay sapat na para makapasok sa pinakamataas na 100 ranggo ng Imperial Genius, at ang isang kahangahangang tulad niyan ay nagsabing si Francis lang ang kanyang titignan. Sa sandaling ito, ang gwapong binata sa tabi ng blood pond ay nababalot ng misteryo. Paano? Paano ito posible? Natarante sina Old Fred, Felicity, Algen, at mga kasama mula sa 10,000 Sacred Clan. Lumalabas ang malamig na pawis sa noo ni Henry. Pakiramdam niya ay masyadong misteryoso at nakakatakot ang Francis na ito, at hindi niya maiwasang mapalad na hindi niya inatake si Francis noon.
Mapapangako ko lang na gagawin ko ang lahat para subukang makuha ang Evil God Crystal para sa iyo. Nagpakawala ng hininga si Francis. Junior Marshall Brother Hanford, naniniwala ako sa iyo. Nabalitaan ko pa na ikaw ang bumuhay sa demigod na si Cain, sabi ni Godfrey sa tono ng pagsisiyasat. Ano? Demigod Cain. Lumabas na siya. Sa pagkakataong ito, si Francis na ang magulat. Tumango si Godfrey. Ang demigod Cain ay muling nabuhay, at nakipagkasundo siya sa True Martial Sacred Land. Siya na ngayon ang may control sa demigod Forgotten Garden. Gusto niyang subukan si Francis. Pagkatapos ng lahat, ito ay isa lamang alingaw-ngaw na ang demigod Cain ay muling nabuhay. Walang itinanggi si Francis. Demigod. Ang mga alagad at elite ng tatlong puwersa ay hindi napigilan na huminga ng malamig. Ayon sa mga salitang iyon, muling binuhay ni Francis ang isang demigod. Gaano kagulat iyon? Demigod Cain. Natigilan si Old Fred. Mukhang may alam pa siyang impormasyon tungkol sa demigod Cain. Ang mga demigod ay lumitaw lamang sa 3 bituin at 4 na bituing puwersa noon. Noon, napakalakas ni demigod Cain. Ang kanyang pangalan ay kilala kahit na sa mga 4-star forces. Ang isang alamat na tulad nito ay muling binuhay ni Francis. Pagkatapos ay nakipag-usap si Francis kay Godfrey gamit ang kanyang divine sense. Nalaman ni Francis na ang demigod Cain ay pumasok sa demigod Forgotten Garden sa pamamagitan ng ilang espesyal na paraan at konektado sa natitirang demigod intent doon. Sa sitwasyong ito, kahit ang Mystic Light Realm Sacred Lords ay hindi makapasok sa pamamagitan ng puwersa. Siyempre, nagpapahinga pa rin ang demigod Cain, at magtatagal siya para mabawi ang kanyang pinakamataas na lakas. Nagpakawala ng hininga si Francis pagkatapos niyang marinig ito. Sa ngayon, tiyak na hindi malalaman ng batang demigod na muling naglilinang si Francis, kaya magbabantay pa rin siya laban sa Left-Eyed Heavenly Emperor. Sa lawa ng dugo sa tabi ng Evil God's altar. Meow meow. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay biglang iwinagayway ang tungkod sa kanyang mga paa, at ang Evil God Crystal sa pilak na sinag ay naglabas ng isang masamang kulay lila at dugong kinang. Kaya mo. Gagamitin na sana ni Francis ang kanyang magnificent power, ngunit sumuko siya nang maalala niyang dalubhasa si Godfrey sa space. Whoosh! Ikinaway ni Godfrey ang kanyang kamay, at isang pilak na liwanag ang bumubuo ng whirlpool na sumipsip ng likido sa blood pond. Kinailangan ito mamaya sa proseso, at ibibigay ito ni Godfrey kay Francis pagkatapos. Natapos na namin ang unang hakbang. Ngumiti si Francis at tumango. Ang dahilan kung bakit nila inalis ang blood pond ay para maihiwalay nila ang Evil God Crystal. Kailangan din nila ang maliit na paws ang magnanakaw, na kasalukuyang pari ng Evil God, para makipag-ugnayan sa Evil God Crystal, kung hindi, ang Evil God Crystal ay maaaring magdulot ng maraming problema sa blood pond. Boom! 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 Lubos na sinira ni Godfrey ang altar. Umihip ang usok at alikabok kung saan-saan. Ang Evil God Crystal ay lumutang sa hangin, at ang masamang kapangyarihan nito ay humina. Sa sandaling ito, ang mga disipulo at elite ng Earth Spirit Hall, 10,000 Sacred Clan, at Purple Sun Palace ay lahat ng malapit na nanunood. Kung may pagkakataon, hindi nila inisip na makialam, ngunit sa ngayon, wala sa kanila ang nang-ahas na gambolain ang kombinasyon nina Francis, Godfrey, at ang munting paws ang magnanakaw. Si Francis ay lalong mahiwaga. Nadama ni Henry at ng kumpanya na siya ay hindi maarak. Ito ang kritikal na hakbang. Naging solemn na ang ekspresyon ni Francis. Kailangan niyang gapyusan at kunin ang Evil God Crystal. Ang hakbang na ito ay ang pinakamapanganib dahil ang anumang kapangyarihan na nagtataglay ng kagalitin patungo sa Evil God Crystal ay sasabak. Ang tanging bentahe nila ay ang maliit na paws ang magnanakaw ay may control sa Evil God Staff at may kakayahang makipag-usap sa Evil God Crystal. Meow meow. Ikinaway ng maliit na paws ang magnanakaw ang kanyang mga paa at sinabing hindi nito mapipigilan ang Evil God Crystal mula sa pag-counterattack, malilimitahan lamang nito ang mga pag-atake nito. Halika! Biglang ibinuka ni Godfrey ang kanyang palad, at ang isang whirlpool ng pilak ay nagsimulang dahan-daang lumaki. Isang misteryosong kapangyarihan ang nagsimulang hilahin ang Evil God Crystal. Weng!
Ang Evil God Crystal ay biglang naglabas ng masamang liwanag na kulay lila at dugo na tumama patungo sa Godfrey. Meow meow. Kinawian ng maliit na paws ang magnanakaw ang tungkod, ngunit nagpapahina lamang iyon at nagpabagal ng kaunti sa pag-atake ng Evil God Crystal. Eye of Ice Soul. Ang dreamy purple na kaliwang mata ni Francis ay biglang nagbigay ng nagyayelong asul na liwanag, at ang kanyang buhok ay biglang naging purple. Hindi ko akalain na nagtago si Francis ng napakalakas na eye bloodline. Ang mga disipulo ng tatlong puwersa ay natigilan habang ang nagyayelong malamig na kapangyarihan ay sumasakop sa Evil God Crystal. Sa ilalim ng normal na mga sitwasyon ng gayong matinding lamig, ang Evil God Crystal ay madudurog, ngunit ang Eye of Ice Soul ni Francis ay nagyelo lamang sa kaluluwa. Hindi nito pinalamig ang Evil God Crystal mismo, tanging ang masamang kamalayan sa loob nito. Ang masamang kamalayan nito ay isa lamang uri ng enerhiya ng pag-iisip. Bo! Ang Evil God Crystal ay nagradiated ng purple and blood-colored haze na bumaril kay Francis, ngunit isang hindi nakikitang pisikal na puwersa ang lumitaw sa paligid ni Francis. Ang kapangyarihan mula sa Evil God Crystal ay napakalalim. Pinigilan nito si Yuan Chi. Gayunpaman, ang pisikal na lakas ni Francis ay kakaiba at mas nababanat. Ang lakas ng kontra-atake ng Evil God Crystal ay nakasalalay din sa kung gaano kababanta at kalakas ang pag-atake. Pang! Pang! Si Francis at Godfrey ay pinalipad pagkatapos magpigil ng isa o dalawang hininga, ngunit sa kabutihang palad, ang maliit na paws ang magnanakaw ay nagawang makipag-ugnayan sa Evil God Crystal at humina ang ganting atake. Gumagana ito. Nakita ni Francis na ang kalahating transparent na layer ng yelo ay tumakip sa ibabaw ng Evil God Crystal. Gaano man kalakas ang God Crystal, ito ay isang pisikal na bagay lamang kung ang Eye of Ice Soul ni Francis ay naghihigpit sa kaluluwa nito. Sa hitsura nito, maaaring kontrahin ng Eye of Ice Soul ang masamang kamalayan sa loob ng Evil God Crystal. Si Godfrey ay nagpakita ng kagalakan nang makita niya ang pag-asa. Huminga siya ng malalim at lumipad papunta sa Evil God Crystal, saka ginalaw ang magkabilang kamay. Isang malabong imaheng pilak ang nagsimulang lumitaw kasabay ng kaguluhan sa kalawakan. Ito ang spatial domain ni Godfrey. Weng! Ang malabong pilak na dimensyon ay namilipit at nakabuo ng malaking butas. Mula sa butas ay lumabas ang isang malakas na puwersa ng pagsipsip. Eye of Ice Soul. Pinaikot ni Francis ang kanyang kapangyarihan sa eye bloodline sa maximum, at ang yelo sa ibabaw ng Evil God Crystal ay naging mas malapot. Meow! Biglang inihagis ng maliit na paws ang magnanakaw ang tungkod sa pilak na butas. Ang batong kayamanan na may kulay purple at dugo sa staff ay konektado sa Evil God Crystal, at ang likido mula sa blood pond ay nasa spatial domain din ni Godfrey. Sa ilalim ng malakas na puwersa ng pagsipsip, ang Evil God Crystal ay pumasok sa spatial domain ni Godfrey. Nagtrabaho ba ito? Si Godfrey ay lumuwa ng isang subo ng dugo habang nilalabanan niya ang ganting atake, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng kagalakan. Gayunpaman, isang matandang boses ang tumunog sa sandaling iyon. Tumigil ka! Hindi mo maaalis ang Evil God Crystal kung hindi ay magdadala ito ng kapahamakan sa Underground City, at maging sa buong Divine Illusion Dimension. 802. Tumigil ka! Hindi mo maaalis ang Evil God Crystal kung hindi ay magdadala ito ng kapahamakan sa underground na lungsod, at maging ang buong Divine Illusion Dimension. Isang matandang boses ang tumunog mula sa pasukan na patungo sa teritoryo ng mga ahas. Tumingin sina Francis at Godfrey. Nagtagumpay sila sa pagkuha ng Evil God Crystal, at ito ay nasa spatial domain na ngayon ni Godfrey. Sa sandaling tumunog ang mga salitang iyon, lumitaw ang isang matandang ahas. Ang snake man ay may puting buhok at kulubat na balat. Nakakubo ang likod niya, at nangangailangan ito ng maraming pagsisikap para makalakad siya. Nagpakita ang lahat ng kakaibang ekspresyon ng Damapo ang kanilang tingin sa elder ng ahas. Hehe! Matandang ahas na hari na papasok na sa libingan, sa tingin mo ba ay makakapagpasya ka kung saan pupunta ang Evil God Crystal? Bahagyang tumawa si Francis. Nang marinig iyon, nag-usap ang lahat. Mahirap isipin na ang matandang ahas na ito na hindi man lang makalakad ng maayos ay isang Void God Realm King. Maging sina Godfrey at Henry ay hindi iyon agad naramdaman, ngunit naramdaman ito ni Francis.
Ako ang dating Evil God's Priest, sabi ng Snakeman Elder na may puting buhok sa garalgal na boses habang matalim ang tingin niya sa batang ito na may purple na buhok na nasa Small Origin Core Realm lamang. Ang aura ng kanyang kaluluwa ay umabot na sa dulo nito ngunit nakikita pa rin siya ni Francis. Naramdaman ni Henry at ng mga elite ng tatlong puwersa ang pagyanig ng kanilang mga puso, at mas naging maingat sila kay Francis. Kung ang elder na ito ng ahas na may puting buhok ay ang dating pari, kung gayon siya ay nasa Void God Realm man lang. Hindi ko ibibigay ang Evil God Crystal sa anumang dahilan. Ano ang kinalaman sa buhay o kamatayan ng Underground City? Walang emosyon si Godfrey. Nagbayad siya ng malaking halaga para tuluyang ilipat ang Evil God Crystal sa kanyang spatial dimension. Matandang pari, itinaya mo ang iyong buhay para mapahinto kami. Interesado si Henry. Ngayong nasa kamay na ni Godfrey ang Evil God Crystal, hindi na pinansin ni Henry ang ilang bagong variable. Nagsalubong ang mga kilay ni Godfrey, ngunit gusto rin niyang malaman ang higit pa tungkol sa Evil God Crystal. Ang haba ng buhay ko ay umabot na sa limitasyon nito, kaya hindi mahalaga kung ako ay mamatay o hindi, ngunit may dapat akong sabihin sa iyo, malungkot na sabi ng matandang pari na may puting buhok. Sa sandaling ito, natahimik sina Francis, Godfrey, Henry, at kasama, at nakaramdam sila ng kalungkutan sa kanilang mga puso. Hindi sila nakikiramay sa pari, magalang sila sa mga batas ng kamatayan. Alam ng lahat na may hangganan ang buhay. Halimbawa, ang Void God Realm Kings ay karaniwang maaaring mabuhay ng ilang libong taon. Pagkalipas ng panahong ito, ang kaluluwa at buhay ng isang tao ay malalanta at mamamatay. Kahit na ang pagnanakaw ng ibang katawan at muling paglilinang ay hindi napigilan. Isinasantabi ang Void God Realm Kings, kahit ang Mystic Light Realm Sacred Lords and Demigods ay maaaring mamatay sa paglipas ng panahon. Ang pinagkaiba lang ay mas mahaba ang buhay nila. Para naman kay Francis, hindi gaanong nagbago ang kanyang buhay matapos kumuha ng ibang katawan. Ang tanging bagay na maaaring makatulong ay ang mga item na katulad ng Immortal Springs Wine o pagpasok sa isang mas mataas na kaharian. Siyempre, ang mga sinaunang emperor na nagdadalubhasa sa elemento ng kamatayan, tulad ng Emperor ng Kamatayan, ay maaaring mabuhay ng maraming beses na mas mahaba kaysa sa iba sa parehong paglilinang. Maaaring alam mo na may paminsan-minsang sakuna sa Underground City, tulad ng lava o fire of the earth, at ang Evil God Crystal ay maaaring makaapekto at patatagin ang kapangyarihang ito, dahan-daang sabi ng matandang pari na may puting buhok. Ang lahat ay patay tahimik dahil alam nilang ito ang mga huling salita ng isang namamatay na elder. Mabait sila sa isang taong malapit ng mamatay. Hindi ba sila natural? Biglang may napagtanto si Francis. Alam niya na ang bawat lahi ay labis na gumagalang at nag-iingat sa Evil God's Crystal, at totoo na ang Evil God's Priest ay may kakayahang kontrolin ang mga sakuna sa pamamagitan ng paggamit ng Evil God Crystal's power. Sa ibabaw lang yan. Huminga ng malalim ang matandang pari na may puting buhok, at naging solemn na ang kanyang ekspresyon. Tanging ang mga pari at isang maliit na bilang ng mga tao ang nakakaalam na mayroon talagang isang mas malaking sakuna sa ilalim ng lupa. Mas malaking sakuna. Lahat ng mga alagad at elite ay nakaramdam ng kakaibang kapaligiran. Sa sandaling ito, ang lahat ay nakaramdam ng panginginig mula sa ilalim ng Evil God's altar. Pang! Pang! Ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ay pumikit. Sa sandaling ito, ang mga bloodline ng Imperial Dao ni Felicity at Francis ay parehong nanginginig sa takot. Anong uri ng aura ang maaaring magpanginig sa takot sa mga bloodline ng Imperial Dao? Nararamdaman mo ba? Mapait ang mukha ng matandang pari at puno ng pag-aalala ang mga mata. Ano? Ano ang underground? Nabahala ang mga elite ng tatlong puwersa. Parang unti-unting gumising ang isang aura ng destruction. Dapat mong malaman na mayroong isang lahi na tinatawag na Destruction Dragon Race, na nirerango sa nangungunang 10 ng 10,000 ancient races, sabi ng matandang pari na may puting buhok. Destruction Dragon Race. Natigilan sina Francis, Godfrey, Henry, at ang kumpanya. Nakarank sa ika-9 sa 10,000 sinaunang lahi. Ang Destruction Dragon Race. Bulalas ni matandang Fred nang kumalat ang takot. Ang ika-8 pwesto ay ang Golden Crow Race, at ang ika-9 ay ang Destruction Dragon Race.
Lahat ng naruroon ay nagmula sa 2-star o 3-star powers, kaya marami silang alam. Hindi biro ang anumang naranggo sa nangungunang 10 ng 10,000 ancient races. Anong biro? Kung ito talaga ang Destruction Dragon Race, maaari nilang sirain ang buong Divine Illusion Dimension sa isang hininga lang. Malamig na tawa ang nanggaling sa isang gwapong kabataan na may purple na buhok. Ang tagapagsalita ay si Francis. Marami siyang alam tungkol sa mga kakayahan at lakas paglalaban ng bawat lahi mula noong nabasa niya ang 10,000 Ancient Races Ranking Book. Sa katotohanan, ang 10,000 Ancient Races ay hindi nirerango ng purong battle power. Halimbawa, ang lahi ng Heaven's Legacy ay hindi malakas, ngunit ang kanilang karunungan ay walang kapantay. Nakuha nila ang Light Race para subukang gumawa ng time machine, at may plano pa silang buhayin ang sinaunang lahi. Gayunpaman, ang Destruction Dragon Race ay tiyak na may malakas na labanan kapangyarihan. Ang 8th ranked Golden Crow Race ay mayroon na lamang isang uwak na natitira, at ito ang nagbigay ng liwanag at init para sa buong fan universe kasama ang napakalaking katawan nito. Ang Destruction Dragon Race ay sinasabing kalaban ng Golden Crow Race. Ayon sa alam ni Francis, ang lahi na ito ay nabuhay para sa pagkawasak, at ang kanilang huling layunin ay sirain ang mundo. Matandang ahas, ang lakas ng loob mong lokohin kami. Bumantong hininga ang lahat ng mga disipulo ng tatlong puwersa, at lumalabas ang malamig na pawis sa noo ni Godfrey. Masyadong nakakatakot ang maalamat na Destruction Dragon Race. Mapait na ngumiti ang matandang pari na may puting buhok. Ang tunay na lahi ng Destruction Dragon ay wala na, ngunit mayroong isang Black Destruction Serpent Dragon na selyadong sa ilalim ng lupa na may mahinang bloodline ng Destruction Dragon Race. Nang marinig iyon, nanginginig ang puso ng lahat ng kasalukuyang disipulo. May Black Destruction Serpent Dragon sa ilalim ng lupa na naglalaman ng malabong bloodline ng Destruction Dragon Race. Noon, ang Black Destruction Serpent Dragon na ito ay tinataka ng mga Diyos. Kahit na wala pa ito sa 1% ng buong lakas nito dahil sa paglipas ng panahon, ang selyo ay naging mas mahina rin. Napabuntong hininga ang matandang pari. Boom! Ang lupa sa ilalim ng Evil God's altar ay nagsimulang manginig at uminit. Ang dagandong ng isang dragon na tila napigilan sa hindi mabilang na mga taon ay tumunog, at ang mga apoy ng pagkasira ay naghihintay upang sirain at lamunin ang lahat. Tumalon ang puso ng lahat ng mga alagad. Ang takot at gulat ay kumalat sa buong hangin. Pang! Pang! Naramdaman ni Francis ang pagkibot ng kanyang God spiritual ay bilang babala. Isang bagay ang sigurado ang matandang pari na malapit ng mamatay ay walang dahilan para magsinungaling sa kanila. Ang lahat ng mga sakuna ay nilikha ng Destruction Black Serpent Snake na nakikipagpunyagi, at ang Evil God Crystal ay maaaring patahimikin ang mga sakuna at patatagin ang selyo. Nagpakawala ng mahabang hininga ang matandang pari nang maupo at ikinwento sa kanila ang buong pangyayari. Kumislap ang mga mata ni na Francis at Godfrey. Hindi ko ibibigay ang Evil God Crystal. Hindi ito totoong Destruction Dragon na nakatatak doon, kaya hindi ito walang kalaban-laban. At saka, wala pa ito sa peak nito. Napakaprangka ni Godfrey. Wala siyang pakialam kung nabuhay o namatay ang Underground City. Ang gusto lang niya ay kapangyarihan. Matandang pari, huli ka nang dumating. Inalis lang namin ang Evil God Crystal. Masyadong mahirap ibalik iyon, umiling si Francis at napabuntong hininga. Nakipag-usap siya sa maliit na paws ang magnanakaw sa kanyang balikat. Meow meow. Ikinaway ng maliit na paws ang magnanakaw ang mga paa nito at ipinakitang may mga bitik ang kulay lila at dugong kayamanan na bato sa tungkod. Ang pangunahing dahilan kung bakit nila maalis ang Evil God Crystal ay dahil sa Blood Pond at sa staff sa spatial domain ng Godfrey. Ang mga pamamaraan ni Francis at ang mga spatial technique ni Godfrey ay suporta lamang. Mas tiyak na sinabi, hindi pa talaga nakukuha ni Godfrey ang Evil God Crystal, inilagay lang niya ito sa ibang lugar sa ngayon. Huli na para ibalik ito. Ikaw. Ikaw. Hindi makapagsalita ng maayos ang matandang pari at kumilos na parang nawala ng kaluluwa. Hindi niya inaasahan na may kakayahan silang ilipat ang Evil God Crystal bago pa man siya dumating. Paumanhin, mangyaring magpahinga ng mabuti, bahagyang nanghihinayang at nakikiramay si Francis. Wow! Nagpakawala ng hininga ang matandang pari nang magwakas ang kanyang buhay.
Sa huling sandali, sinunog ng matandang pari ang kanyang kaluluwa at katawan, nagbigay ng aura na malapit sa isang emperador. Hindi maganda. Ang mga disipulo at elite ay nadama ang isang malakas na presyon na dumaan sa kanila. Maging ang ekspresyon ni Godfrey at Henry ay nagbago. Akala nila ay papatayin sila ng matandang pari na ito. Tanging si Francis lamang ang nakatayo nang hindi nagpapanik. Lahat ng tao sa Underground City, umalis. Parating na ang kalamidad. Umalangaw-ngaw sa bawat sulok ng underground world ang malungkot na boses ng matandang pari. Bago siya namatay, ginamit niya ang kanyang natitirang kapangyarihan upang sabihin sa mundo. Hinangaan siya ni Francis, ngunit bumulong siya, ang pagkakaroon ng Evil God Crystal ay nagpapabagal lamang sa hindi maiiwasang pagtakas ng Black Destruction Serpent Dragon. Gaano man kalakas ang Evil God Crystal, isa lang itong Primal Crystal Stone sa huli. Ito ay hindi kahit na ang core ng selyo. Ang tanging magagawa nito ay pabagalin ang Serpent Dragon. Boom! Boom! Bam! Ang patuloy na pagyanig ay nagmula sa underground world habang nagsimulang kumalat ang lava sa ilang lugar. Umuungol. Ang dagandong ng galit na dragon ay umalangaw-ngaw mula sa ilalim ng lupa. Ang mundo ay manganginig sa harap ng mga karera ng pagkawasak. Sinaunang Josea, lalamunan ko ang iyong palasyo at pagkatapos ang iyong domain na mundo. 803. Boom! Ang mundo sa ilalim ng lupa ay yumanig habang ang lava at apoy ay umaagos mula sa lupa. Bagamat may mga uri ng hayop na binalaan na ng matandang pari bago siya mamatay, kulang na lang ang oras nila. Ang mundo ay manganginig sa harap ng mga karera ng pagkawasak. Sinaunang Josea, lalamunan ko ang iyong palasyo at pagkatapos ang iyong domain na mundo. Isang boses ang umalangaw-ngaw mula sa kailaliman habang umaalingaw-ngaw ang dagandong ng isang nagagalit na dragon sa buong mundo sa ilalim ng lupa. Maging ang mundong ibabaw ay nakaramdam ng bahagyang panginginig. Umalis. Hindi maganda. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay malapit nang masira ang selyo. Nataranta ang mga elite ng tatlong puwersa at nagsimulang maghanap ng ilang ruta ng pagtakas. Whoosh! Si Godfrey ang pinakamabilis. Siya ay naging isang bahid ng pilak na bumilis paitaas. Lightning Wings Flying Technique. Mabilis na umalangaw-ngaw ang mga pakpak sa likod ni Francis habang lumilipad siya sa hangin. Sina Godfrey at Francis ang unang nag-react, at nawala sila sa isang iglap. Junior Marshall Brother Hanford. Hindi napigilan ni Tian Fan at ng kumpanya na mapasigaw nang makita nilang nawala sina Godfrey at Francis. Huwag kang mag-abala sa kanya. Kailangan nating umatras mula sa mundo sa ilalim ng lupa, utos ni Old Fred habang namunguna siya. Mabilis na sinubukan ng mga elite ng Earth Spirit Hall at ng Purple Sun Palace na humanap ng daan patungo sa ibabaw. Sa ilang sandali lamang, ang lava ay kumakalat kung saan-saan. Kung ito ay kapangyarihan lamang ng lava, hindi ito magiging malaking banta sa mga alagad. Ang lava ay talagang mapanganib lamang sa iba't ibang uri ng hayop na naninirahan sa ilalim ng lupa. Gayunpaman, ang lava ay naglalaman ng Fire of the Earth, na maaaring magsunog ng normal na Origin Core Realms na maging abo. Ang Fire of the Earth ay maaaring magbanta sa Void God Realm Kings. Mukhang kailangan pa ng Black Destruction Serpent Dragon ng kaunting oras para makatakas. Bulong ni Henry. Nagpatuloy ang nanginginig na sensasyon at kalabog. Maaaring tansyahin ng isang tao kung ano ang nangyayari sa mundo sa ilalim ng lupa batay sa panginginig ng pakiramdam at kung gaano kadalas ito nanginginig. Kayong lahat, umalis muna sa underground world, utos ni Henry. Mayroong ilang mga half-step kings mula sa Earth Spirit Hall na napakakaranasan. Whoosh! Si Henry ay naging isang kidlat at hinabol sina Francis at Godfrey. Ang Evil God Crystal ay kakalipat pa lang sa spatial domain ni Godfrey, at maaaring may mga variable pa rin, naisip ni Henry. Sa loob ng isang oras, ang mga alagad ng tatlong puwersa ay nagawang umatras mula sa underground world. Bumalik sa mundong ibabaw kung saan umuungol ang hangin. Whoosh! Whoosh! Lumitaw sina Godfrey at Francis sa disyerto. Francis, narito ang iyong blood pond. Ginamit ni Godfrey ang kanyang spatial technique at ibinalik ang blood pond kay Francis. Tumango si Francis ngunit hindi agad umalis. Junior Marshall Brother Hanford, may iniisip ka ba? Tanong ni Godfrey.
Maaari niyang hulaan na si Francis ay may nakuha at nagsimulang muling magtanim. May plano ako, pero hindi ko alam kung malakas ang loob ni Senior Marshall Brother Nan o hindi. Ngumiti si Francis, at pagkatapos ay nagsimula silang makipag-usap sa kanilang mga divine senses. Gusto mo? Gusto mong labanan ang Black Destruction Serpent Dragon? Hindi napigilan ni Godfrey na huminga ng malalim. Napakalaki ng plano ni Francis. Ang kapalaran ay kasama ng panganib. Higit pa rito, naniniwala ako na ang Senior Marshall Brother Nan ay nangangailangan ng tagapagtanggol upang tumulong sa pagkontrol at paggamit sa Evil God Crystal, may kumpiyansang sabi ni Francis. Ilang beses nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Godfrey, ngunit tumango siya pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali. Whoosh! Si Henry mula sa Earth Spirit Hall ay lumitaw sa malapit at binigyan sila ng pagbati. Alam ni Godfrey na si Henry ay hindi pa rin sumusuko sa Evil God Crystal, ngunit sa sandaling ito, si Francis at Godfrey ay bumuo lamang ng isang alyansa, nagpasya silang magsama-sama at hatiin ang mga kita mula sa Divine Illusion Dimension. Nanginig ang puso ni Henry nang makita niyang nag-uusap ang dalawa ng napakalapit. Si Godfrey sa kanyang sarili ay napakalakas na, at wala siyang pagkakataong manalo laban sa hindi masusukat na Francis. Nang makita ang sitwasyon, kinailangan ni Henry na umatras sandali. Francis. Junior Marshall Brother Hanford. Dumating sina Old Fred, Felicity, at ang iba pa mula sa 10,000 Sacred Clan. Old Fred at kapwa Marshall Brothers and Sisters, sa tingin ko lahat kayo ay dapat umatras at lumayo sa Black Destruction Serpent Dragon, babala ni Francis. Nakikita ng espiritual na mata ng kanyang Diyos kung ano ang nangyayari sa ilalim ng lupa. Base sa pagyanig, mukhang hindi magtatagal bago muling makikita ng Black Destruction Serpent Dragon ang araw. Francis, tapos ikaw. Nagbago ang mga ekspresyon ni na Felicity, Tian Fan, at kumpanya. May iba pa kaming gagawin ni Godfrey. Magkikita tayong muli kung nakatadhana tayo, diretsyong sabi ni Francis, pagkatapos ay lumipad palayo kasama si Godfrey sa malayo. Ang Francis na iyon ay walang konsensya. Wala siyang pakialam kung mabubuhay man tayo o mamatay. Sarili niya lang ang iniisip niya. Hindi nasisiyahan ang mga tao mula sa 10,000 Sacred Clan. Tanging ang ekspresyon ng matandang Fred lamang ang kapareho ng nakagawian habang bumantong hininga siyang nagsalita, baka hinihila lang natin siya pababa. Isipin mo na lang siya bilang ibang normal na alagad ng Small Origin Core Realm. Masasabi niya na gustong umalis ni Francis at magtrabaho kasama si Godfrey nang sabay silang tumakas mula sa underground world. Nang marinig iyon, walang ibang nagreklamo. Kung si Francis ay isa lamang normal na Small Origin Core Realm, kung gayon hindi mahalaga kung manatili siya sa grupo o hindi. Kung iisipin nila ito, nakaramdam na naman sila ng balanse. Boom! Sa paglipas ng panahon, lumalakas at lumalakas ang nanginginig na sensasyon mula sa ilalim ng lupa. Ang grupo mula sa 10,000 Sacred Clan ay umatras mula sa pinanggalingan ng pagyanig sa lalong madaling panahon. Ang mga grupo mula sa Earth Spirit Hall at ang Purple Sun Palace ay umalis din sa pagyanig. Makalipas ang halos 4 na oras. Boom! Basag! Isang napakalakas na pagsabog ang tumunog mula sa ilalim ng lupa, pagkatapos ay ang mga hiyawan ng hindi mabilang na mga nilalang. Nagsimulang lumitaw ang isang malaking bangin sa lupa, at ang mga bulkan ay nagbuga ng lava habang lumitaw ang isang surge ng destructive aura. Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga nilalang sa loob ng ilang dosenang libong milya ang nakaramdam ng malakas na mapangwasak na aura na naging dahilan upang hindi sila makahinga. Wu Dagendong. Ang dagendong ng isang dragon ay umalingaw-ngaw sa langit at lupa habang ang lupa ay yumanig at ang mga bulkan ay patuloy na pumuputok. Hu! Isang serpent dragon na humigit kumulang 500 yarda ang haba ay lumipad mula sa lupa. Mayroon itong malamig, kasing laki ng mga mata, at natatakpan ito ng sinaunang itim na kaliskis. Sa pagmamasid dito, makikita ang makapal na itim na kadena na nakapulupot sa katawan nito na umaalingaw-ngaw habang lumilipad. Ang Black-Scaled Serpent Dragon ay lumikha ng isang napakalaking anino na makikita mula sa 1,000 milya ang layo.
Isang nakapipinsalang aura ang nagmula sa may itim na serpent dragon na nagdiin sa lahat sa loob ng 12,000 milya. Sa desyerto, naramdaman ng ilang umaatres na mga disipulo na nanlambot ang kanilang mga binti. Ang bloodline aura ng Destruction Dragon Race ay nagpanginig sa hindi mabilang na buhay sa takot at gulat. Napakalakas. Kaya iyon ang Black Destruction Serpent Dragon. Naramdaman ng mga miyembro ng tatlong puwersa na umatras na sa malayo ang kanilang mga puso. Naramdaman nila na ang lakas ng Black Destruction Serpent Dragon ay nalampasan kahit na ang Void God Realm Emperors. Mamatay, langgam. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay naglaslas ng kuko nito, na lumikha ng isang mahinang itim na ipoypo na tumawid sa 10 milya. Arg! Ang ilang mga uri ng hayop na kakaatres lamang mula sa ilalim ng lupa ay nahaharap sa isang sakuna. Ang ipoypo ng Black Destruction Serpent Dragon ay agad na pumatay ng daan-daang daga, lobo, butiki, at marami pa. May mga miyembro ng underground species na namamatay bawat sandali. Karamihan sa kanila ay namatay sa lava, habang ang isang maliit na bilang ay direktang pinatay ng Black Destruction Serpent Dragon. Isang grupo ng mga langgam. Lumipad ang napakalaking black-scaled na katawan ng Black Destruction Serpent Dragon, at daan-daang libong underground denizen ang nadurog hanggang sa mamatay. Basag! Ang kuko ng Black Destruction Serpent Dragon ay nagpayanig sa lupa, at kumikidlat sa hangin. Black Serpent Dragon, parurusahan ka ng Evil God. Ang ilang mga eksperto sa ilalim ng lupa na nahulog sa kawalan ng pag-asa ay nagsimulang mag-counter-attack. Ang isa sa kanila ay isang higanteng Void God Realm na namuno sa isang grupo ng Great Origin Core Realms at Half-Step King sa isang kaso laban sa Black Destruction Serpent Dragon. Ang higanteng Void God Realm ay halos 3 palapag, at mayroon itong mahusay na depensa. Boom! Pinitik ng Black Destruction Serpent Dragon ang buntot nito at dinurog ang lahat ng mga elite sa ilalim ng lupa sa meat paste. Basag! Ang higanteng Void God Realm ay nahati sa mga piraso, at ang kanyang depensa na halos umabot na sa antas ng isang emperor ay hinagawang hadlangan kahit isang suntok mula sa Black Destruction Serpent Dragon. Hu! Ibinuko ng Black Destruction Serpent Dragon ang bibig nito at naglabas ng bola ng mahinang itim na apoy na naging abo ang higanti. Ang mga apoy na ito na iniluwan nito ay tila hindi ang tunay na Destruction Dragon Flame. Wu Dagendong. Ginamit ng Black Destruction Serpent Dragon ang katawan nito para durugin ang mas malalapit na eksperto sa ilalim ng lupa. Bam! 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 Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nagkatawang tao habang sinisira nito ang underground na lungsod. Maya-maya ay naging kalmado ito matapos ilabas ang galit. May mga eksperto pa rin sa mga underground na species na tumatakbo, ngunit ang Black Destruction Serpent Dragon ay masyadong hinamak sa paghabol at pagpatay sa kanila. Ding! 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 Ang Black Destruction Serpent Dragon ay biglang nagsimulang magpumigla sa hangin habang sinusubukan nitong gamitin ang walang kapantay na kapangyarihan nito para lumaban sa makapal na itim na tanikala. Gayunpaman, ang mga materyales ng mga tanikala na ito ay lubhang kakaiba. Lalo itong nagpupumiglas, lalo itong naging walang magawa. Ang Yuan Siling Divine Chain na ito ay naghigpit sa halos lahat ng aking lakas. Ni hindi ko maabsorb ang Heaven Earth Yuan Chi. Walang silbi ang pakikibaka ng Black Destruction Serpent Dragon. Evil God Seiya, ang iyong mundo ay nakalimutan na. Pupunta ako sa iyong palasyo mamaya at hahanapin ang susi. Pagkatapos kong mabawi ang aking lakas, wawasakin ko ang mundong ito. Tumunog ang galit na dagandong ng Black Destruction Serpent Dragon. Whoosh! Ang Black Destruction Serpent Dragon ay naging isang itim na anino habang ito ay bumaril sa mga ulap. Bagamat ang mga elite ng tatlong puwersa ng tao ay umatras na sa malayo, ramdam pa rin nila ang nangyari. Marahil ay masyadong hinamak ng Black Destruction Serpent Dragon ang pagpatay sa mga mahihinang ito, at ang pagpatay kanina ay para lamang ilabas ang galit nito. Ang pangunahing focus nito ngayon ay ang alisin ang Yuan Siling Divine Chain at maging mas malakas. Hu!
Naramdaman ng mga elite ng tatlong puwersa ang Black Destruction Serpent Dragon na papalayo ng palayo, at nagpakawala sila ng mahabang hininga. Sa isang tiyak na sandali, sa loob ng isang tagong kuweba. Whoosh! Whoosh! Dalawang figure ang lumitaw. Ito ay isang gwapong kabataan na may purple na buhok at isang kabataan na may maitim na damit. Francis, talagang iniisip mong sundan ang Black Destruction Serpent Dragon. Bahagyang natakot si Godfrey. Hindi natin kailangang sundan ang napakalapit. Maaari lang nating sundan ang landas ng pagkawasak. Ang itim na Serpent Dragon na ito ay tiyak na nakakaalam ng ilang mga lihim ng mga Diyos at ng Divine Illusion Dimension, mahinahong sabi ni Francis habang kumikislap ang kanyang mga mata. 804. Nag-usap ng pribado sina Godfrey at Francis sa harap ng kuweba ng buhangin. Nagulat si Godfrey sa iniisip ni Francis sundan ang Serpent Dragon. Pareho nilang nakita ang lakas ng Black Destruction Serpent Dragon. Kahit na ang Void God Realm Kings ay maaaring mapatay kaagad. Higit pa rito, iyon ay kasama ng Black Destruction Serpent Dragon na nasealed sa loob ng 12 milenyo at napakahina sa ngayon. Hindi pa ito umabot sa 100 ng pinakamataas na lakas nito. Mayroong kahit isang Yuan Siling Divine Chain na nakagapos pa rin dito at nililimitahan pa ang lakas nito. Sa sandaling mabawi ng itim na Serpent Dragon ang kaunting lakas nito, maging ang Mystic Light Realm Sacred Lords ay kailangang mag-ingat. Seng! Seng! Maingat na sinundan ni na Francis at Godfrey ang Black Destruction Serpent Dragon mula sa likuran. Hindi sila nang ahas na lumapit dito. Napanatili nila ang layo na hindi bababa sa ilang libong milya. Pangkaligtasan muna kahit anong mangyari. Sa kabutihang palad, ang aura ng destruction na nagmumula sa Black Destruction Serpent Dragon ay nagpasindek sa lahat sa loob ng 12 milya, at madali itong maramdaman. Sa daan nito, nakita ng ibang mga henyo at elite ang Black Destruction Serpent Dragon sa kanilang sariling mga mata at nanginginig sa takot. Ang mas nakakagulat ay ang dalawang tao ay sumusunod sa halos 10,000 milya sa likod ng Black Destruction Serpent Dragon. Gayunpaman, magkaiba ang plano at katotohanan. Sa simula, si Francis at Godfrey ay natakot na sila ay maging masyadong malapit, ngunit napagtanto nila na ang Black Destruction Serpent Dragon ay pabilis ng pabilis. Marahil ay medyo nanigas ang Black Destruction Serpent Dragon nang matanggal ito sa selyo, at ngayon ay tumataas ang bilis nito habang lumuluwag ito. Nagsimulang makaramdam ng pagod sina Francis at Godfrey. Ang Divine Illusion Dimension ay isang mataas na antas na lugar, at ang presyon ng langit at lupa ay malakas sa loob nito. Kahit na ang pagtalon sa hangin ay gumamit ng mas maraming enerhiya kaysa sa labas ng mundo. Sa kabilang banda, ang katawan ng Black Destruction Serpent Dragon ay napakalakas, kaya madali itong lumipad sa hangin. Makalipas ang kalahating araw, nawala sina Francis at Godfrey sa Black Destruction Serpent Dragon at sa mapanirang momentum nito. Huwag kang mag-alala, masusundan natin ang aura nito. Nagtiwala si Francis. Noong nakaraan, hinabol niya ang emperador ng kamatayan sa mahabang panahon, kaya tiwala siya sa kanyang mga kakayahan sa pagsubaybay. Isa sa mga espesyalidad ng God Spiritual ay ang pagsubaybay. Kahit na nawala ang mapangwasak na momentum ng Black Destruction Serpent Dragon, makakahanap pa rin si Francis ng mga bakas at mahulaan ang magaspang na direksyon kung saan nagpunta ang Black Destruction Serpent Dragon. Nagpa siya ang dalawa na maglakbay sa isang matatag na bilis. Nagkaroon pa si Godfrey ng oras upang subukang makipag-ugnayan sa Evil God Crystal sa kanyang spatial domain. Hindi niya agad na control o nagamit ang kapangyarihan ng Evil God Crystal, ngunit dahil nasa spatial domain na niya ang God Crystal, maaari niyang subukang dahan-dahan itong i-assimilate. Pagkalipas ng ilang araw, biglang naramdaman ni Francis ang kaguluhan ng isang masamang kapangyarihan na nagmula kay Godfrey. Kung hindi dahil malapit siya kay Godfrey, hindi niya ito mararamdaman. Godfrey, kung i-assimilate mo ang Evil God Crystal at gagawin itong iyong core, ang masamang kapangyarihan nito ay unang makakaapekto sa iyong spatial domain, pagkatapos ang iyong crystal core. Sa huli, maging ang iyong ugali ay mababaluktot, babala ni Francis. Naiintindihan ko.
Dahan-dahan kong pipihin at pagkatapos ay ilalabas ang masamang kapangyarihan, may kumpiyansang sabi ni Godfrey. Sa ngayon, ang Evil God Crystal ay nasa core ng kanyang spatial domain. Nangangahulugan ito na ang kapangyarihan ng Evil God Crystal ay unti-unting na-asimilasyon din ng kanyang spatial domain. Tuwang-tuwa si Godfrey nang maramdaman niyang lumakas siya. Hindi siya naniniwala na ang kapangyarihan ng Evil God Crystal ay maaaring makaapekto sa kanya kung sino siya ay isang Void God Realm King. Kahit na nangyari ito, maaari niyang hilingin sa ilang Emperor o kahit ilang Sacred Lord na tulungan siya kapag bumalik siya sa clan. Sa ibang lugar sa Divine Illusion Dimension, mayroong isang kristal na asul na lawa sa gitna ng isang kagubatan. Ang mga elite ng ilang puwersa ay nakatayo sa paligid ng lawa. Sila ay mula sa 3-star o 4-star forces. Sa hangin sa itaas ng lawa ay nakatayo ang isang normal na lalaki na nakasuot ng t-shirt, at nasa likod niya ang kanyang mga kamay. Katamtaman ang kanyang hitsura, ngunit malalim ang kanyang mga mata na parabang nakaranas ng oras at samsara. 3 Void God Realm Kings ang nakatayo sa tapat niya, na binubuo ng 2 batang prodigy at isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na dilaw. Wu Heng, sa tingin mo ba ay kaya mong labanan ang 3 hari at kunin ang Blue Crystal Tear ng mag-isa? Pangit ang ekspresyon ng isa sa mga kabataan. Bahagyang nasira ang kanyang damit, at gulo-gulo ang kanyang buhok. Sa mga tuntunin ng lakas, hindi siya mas mahina kaysa kay Henry mula sa Earth Spirit Hall. Lahat ng 3 hari ay nasugatan sa iba't ibang antas, at tiningnan nila ang lalaki sa t-shirt ng may paggalang at pag-iingat. Si Wu Heng, na naging sentro ng atensyon, ay nanatiling kalmado at dahan-daang nagsalita, ang isang hari sa antas ng domain at 2 unang yugto ng Void God Realms ay hindi ko katugma. Wu Heng, huwag mong isipin na mabubuli mo kami. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may dilaw na kasuotan ay umungal habang ibinukan niya ang kanyang mga bisig, at 2 nagniningning na dilaw na figure ng dragon na magkakaugnay na may mahusay na liksi. Weng! Kasabay nito, lumitaw ang isang mabigat na maputik dilaw na spatial domain sa paligid ng 3 hari. Ngumiti si Wu Heng. Ang isang spatial na domain sa antas na iyon ay hindi sapat. Pagharap sa 3 hari, itinaas lamang niya ang isang kamay at itinago ang isa pa sa likuran niya. Boom! 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 Lumitaw ang mga berdeng puno sa himpapawid at naging mga spike habang tumutusok sila sa Earth Elemental Spatial Domain ng lalaking may dilaw na damit. Wow! Ang dilaw na nakadamit na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagluwa ng isang subo ng dugo habang ang spatial domain na kanyang pinaghirapan sa loob ng ilang taon ay halos masira. Ang wuhing na ito ay kaka-rating lamang sa mga unang yugto ng Void God Realm, ngunit maaari na niyang gamitin ang napakaraming iba't ibang uri ng spatial domain. Anong uri ng halimaw siya? Natigilan ang mga miyembro ng puwersa sa malapit. Napagtanto mo ba na si Wu Heng ay gumamit lamang ng isang kamay mula pa noong una? Kumislap ang mga mata ng isang magandang babae na may kulay bahaghari na damit. Sa katunayan, isang kamay lamang ang ginamit ni Wu Heng upang labanan ang 3 hari. Tulad ng inaasahan sa henyo na nirerango sa ika-39 na rango sa Imperial Genius Ranking. Ang tunay na lakas ni Wu Heng ay malamang na mas malaki pa sa iminumungkahi ng kanyang kasalukuyang rango, hindi napigil ang mapabulalas ng kalahating hakbang na hari. Bam! Pang! Boom! Si Wu Heng at ang 3 hari ay agad na nagpalitan ng ilang suntok, at halos 10 kalahating hakbang na hari na malapit ay inatake siya mula sa malayo. Sa pagharap sa lahat ng ito, si Wu Heng ay nanatiling kalmado tulad ng tubig at ginagamit pa rin ang isang kamay upang harapin ang lahat ng mga ekspertong ito. Boom! Boom! Pang! Ang 3 hari ay biglang napaatras at pinalipad ng kakaibang 5 kulay na spatial domain. Wu Heng, panalo ka. Pinunasan ng batang hari ang dugo sa kanyang bibig. Malamang ay hindi pa nagagamit ni Wu Heng ang kanyang buong lakas. Naniwala ang lahat sa kanyang lakas. Ngumiti si Wu Heng. Kung gayon ang Blue Crystal Tear na ito ay akin. Ang Blue Crystal Tear ay hindi isang normal na kayamanan.
Maaari rin itong mapataas ang estado ng pag-iral at lakas ng kaluluwa ng isang tao. Sa Blue Crystal Tier na ito, ang maagang yugto ng paglilinang ng Void God Realm ni Wu Heng ay magagawang pagsamasamahin. Sa sandaling ito, nangyari ang hindi inaasahan. Hu! Isang mapangwasak na aura ang lumitaw sa hangin, lumitaw ang mga madilim na ulap, at kidlat ang umuugong sa hangin. Nagsimulang yumanig ang lupa, at sumabog ang mga bulkan. Ano? Anong aura yan? Naramdaman ng mga elite na naruroon ang kanilang kaluluwa at katawan na nanginginig sa takot. Sa paglipas ng panahon, lumakas ang aura ng kalamidad, at lumitaw ang isang sinaunang linya ng dugo ng dragon. Dragon Bloodline. Puro destructive aura. Maging ang noo ni Wu Heng ay kumunot. Nakatingin sa malayo ang grupo at mahinang nakita ang imahe ng isang malaking itim na dragon na sumire sa lahat ng dinadaanan nito. Hindi maganda. Tila may nakita si Wu Heng, at mabilis siyang nawala sa kagubatan malapit sa lawa. Ilang sandali pa, ang katawan ng isang napakalaking black-scale dragon ay lumapit sa kagubatan. Mga langgam sa labas ng mundo. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay naglaslas ng mga kuko nito bilang pang-aalipusta. Hushua! Isang mahinang itim na buhawi ang agad na nabuo at lumawak ng 10 milya. 12 milya. 100 milya. Ilang daang milya. Tumakbo. Anong uri ng nakakatakot na halimaw ito? Ang itim na Serpent Dragon na iyon ay tila may bloodline ng Destruction Dragon Race. Ang mga disipulo at elite ng iba't ibang puwersa ay nagkalat para hindi silang lahat ay mapatay ng Black Destruction Serpent Dragon sa isang suntok. Ang malalaking tipak ng walang limitasyong kagubatan ay ginawang abo. Napakaraming hayop at hayop din ang napatay. Ang isang maliit na bilang ng mga disipulo na hindi nakatakas ay napatay din. Whoosh! Dumaan ang anino ng isang napakalaking dragon, at sa hitsura nito, ang Black Destruction Serpent Dragon ay naghagis lamang ng isang casual na pag-atake. Hindi nito pinag-isipan ang maliliit na tuldok na ito. Makalipas ang kalahating araw, sa ibabaw ng isang punso sa kailaliman ng Divine Illusion Dimension. Boom! 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 Ilang malalaking mound monsters na kasing laki ng mga bundok ang umaatake sa isang matikas at makisig na kabataan. Ang mga mound monster na ito ay katulad ng mga nakilala ni Francis sa Floating Crest Palace, ngunit sila ay hanggang 10 beses na mas malaki at may mga sinaunang aura. Ang bawat isa sa Mound Kings na ito ay may battle power na malapit sa isang peak tier king, at ang kanilang depensa ay napakapangit. Nagsalubong ang kilay ng matikas na binata. Ang bawat Mound King ay may malakas na gravitational domain na makakaapekto sa sinumang nasa saklaw. Isinasantabi ang pakikipaglaban, ang maagang yugto ng Void God Realm Kings ay hindi na makalakad ng maayos sa harap ng Mound Kings na ito. May 4 o 5 Mound Kings ang umaatake sa matikas na kabataan ngayon. Chaotic God Technique Mark of Heaven. Bulalas ng matikas na binata habang may iginuhit sa ere ang dalawa niyang daliri. Sa susunod na sandali, 12 ng mga malakristal na sinag ang lumitaw sa hangin at nakasalansan sa ibabaw ng bawat isa. Shoo! Ang kalapit na Mound Kings ay agad na napunit. Kasabay nito, lumitaw ang isang eskarlate na ulo mula sa isang malayong punso. Ang kulay eskarlate na ulo ay may isang pares ng mga sungay, may kaliskis na balat, at mapupungay na berdeng mga mata. Napatitig ito sa matikas na kabataang nasa harapan. Ang westo na iyon ay talagang karapat-dapat na maging kahanga-hanga ng 4-star Heaven Hanging Palace. Naiintindihan na niya ang isang hindi kumpletong Heaven Grade Divine Technique, bulong ng eskarlate na ulo. Sure! Matapos patayin ang mga Mound Monsters, kinuha ni Weston ang kanilang mga core at nagpatuloy sa pagsulong. Ako ay halos nasa gitna ng Divine Illusion Dimension. Ang sinaunang misteryosong palasyo. Huminga ng malalim si Weston habang nakatingin sa harapan. Bilang kagilahilalas ng isang 4-star superpower, mas marami siyang alam na impormasyon kaysa sa mga normal na puwersa. Sa kabutihang palad para sa kanya, ang mahalagang sentral na bahagi ng Divine Illusion Dimension ay nakakonekta sa lugar na malapit sa Continent Zone.
Sa sandaling ito, ang mapangwasak na aura ng isang dragon ay lumitaw mula sa kabilang panig ng mga ulap, at ang dami ng puwersa na nagmumula dito ay sapat na upang maging sanhi ng lahat sa loob ng 12 milya upang manginig. Kahit si Weston ay naramdaman na ang kanyang bloodline at lakas ay napigilan. Nakakatakot na aura. Ano yun? Ang target nito. Parang sinaunang misteryosong palasyo rin. 805 sinaunang mahiwagang palasyo. Ang target nito. Parang ang sinaunang misteryosong palasyo din. Dama po ang tingin ni Weston sa malaking anino ng Black Destruction Serpent Dragon na umaakyat patungo sa kailaliman ng Divine Illusion Dimension. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay naglabas ng aura ng destruction saan man ito magpunta, na naging sanhi ng hindi mabilang na mga nilalang na manginig at nanginginig sa takot. Kahit na ang isang kasing lakas ni Weston ay nakaramdam ng pressure at hindi nang ahas na lumapit. Sa sandaling ito, nagpahayag si Weston ng maalalahanang ekspresyon. Ang sinaunang misteryosong palasyo ng Divine Illusion Dimension ay hindi isang bagay na alam ng maraming tao mula sa Lord Dynasty. Nang magkonekta ang Divine Illusion Dimension at Continent Zone, ang lugar na ito ay nasa pinakagitna. Karaniwan, walang makakarating sa sinaunang misteryosong palasyo. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang biglaang paglitaw ng Black Destruction Serpent Dragon ay sumire sa mga plano ni Weston para sa sinaunang misteryosong palasyo. Hindi na niya may tatago sa iba ang pagkakaroon ng palasyo. Ang momentum ng Black Destruction Serpent Dragon ay sadyang napakalakas. May mga pakinabang at disadvantages. Ngumiti si Weston. Sa pangunguna ng Black Destruction Serpent Dragon, maaari nitong sirain ang lahat ng batas at hanay sa sinaunang misteryosong palasyo. Basag. Naglabas siya ng kakaibang token at dinurog iyon. Isang malakas ngunit nakatagong pag-alon ang dumaan patungo sa isa pang bahagi ng Divine Illusion Dimension. Karamihan sa mga function ng pagmemensahe ay magiging lubhang limitado sa Divine Illusion Dimension, ngunit ang ilan ay magagamit pa rin. Sinundan ni Weston ang direksyon ng Black Destruction Serpent Dragon. Sa parehong sandali sa oras, sa ibang lugar sa Divine Illusion Dimension, sina Francis at Godfrey ay patuloy na sumusunod sa likuran, paminsan-minsan ay nagpapahinga. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay naging mas mabilis, at madali nitong naabot ang bilis ng isang emperor. Hindi nakahabol sina Francis at Godfrey. Si Francis ay napakahusay sa pagsubaybay, kaya hindi siya natakot na mawala ang pagsubaybay sa Black Destruction Serpent Dragon. Sa totoo lang, lumipad ang Black Destruction Serpent Dragon nang walang anumang takot o pag-aalala, kaya kahit sinong may kaunting karanasan sa pagsubaybay ay masusundan ito. Tulad ng naisip ko, ang Heaven Earth Yuan Chi dito ay nagiging masiksik. Nararating na natin ang gitna ng Divine Illusion Dimension. Tumingin si Francis sa malayo. Lumalakas din ang mga hayop na nakasalubong nila sa daan. Siyempre, maraming kapalaran din ang dumaan, at paminsan-minsan ay nakikita nila ang mga figure ng iba mula sa labas ng mundo. Ang punto ng koneksyon sa Divine Illusion Dimension ay napakalaki, kaya lahat ng puwersa mula sa Lord Dynasty at mga karagatang malapit ay nakapasok. Mayroong hindi bababa sa 102 star na puwersa na pumasok, at ito ay isang konserbatibong numero, hindi pa mabibilang ang mga mula sa malalaking pamilya. Siyempre, hindi maraming puwersa ang nakapagpadala sa Void God Realm Kings maliban kung sila ay kahit man lang isang 3-star force o mula sa 8 big families. Whoosh! Whoosh! Sina Francis at Godfrey ay dumaong sa isang burol, pagkatapos ay nagsimulang magpahinga. Upang matiyak na kaya nila ang anumang mga emerhensya, hindi nila gustong gumastos ng labi sa kanilang Yuan Chi. Sa halip na magpahinga, mas mabuting tawagin itong paglilinang. Kinuha ni Francis ang king level na crystal core ng Purple Wind Lightning Lion at sinimulang linangin ang 5 Elemental Wind Lightning Technique. Ang nakalimutang dimensyong ito ay mayroon pa ring orihinal na tanawin, at ang Yuan Chi dito ay mas mahusay kaysa sa labas ng mundo. Ang paglilinang dito ay mas mahusay kaysa sa labas ng mundo. Natagpuan din ng God Spiritual Eye ni Francis ang ilang mga halaman na wala na sa labas ng mundo sa daan.
Sa tulong ng Wind Lightning Core, ang paglilinang ni Francis ay dahan-dahan at patuloy na tumataas. Ang Wind Lightning Crystal Core ay naglalaman ng Wind Lightning True Yuan na dimensyon, at ito ay napakatugma kay Francis. Sa ilang sandali lamang, nakabawi ang Yuan Chi ni Francis, at ang laki at kalidad ng kanyang Crystal Core ay tumataas. Kailangan ko pa ng ilang oras upang makapasok sa Great Origin Core Realm, naisip ni Francis. Pagkatapos ng lahat, ang Origin Core Realm ay isang mahabang proseso ng accumulation, at ang 5 Elemental Wind Lightning Technique ay hindi isang normal na kasanayan. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, nagpasya si Francis na baguhin ang landas ng kanyang paglilinang. Huminto siya sa pagtutok sa dami at nagsimulang tumuon sa kalidad ng kanyang True Yuan. Ang core sa loob ng dantian ni Francis ay nagpakita ng higit pang mga palatandaan ng pagkikrystal. Itataas ko muna ang kalidad ng aking True Yuan sa Great Origin Core Realm. May target si Francis. Ang dahilan kung bakit niya ginawa ito ay dahil siya ay magiging mas malakas sa loob ng mas maikling panahon at makakuha ng mas malakas na pagsabog. Upang maabot ang layuning ito, pumasok si Francis sa Ancient Dream Realm. Sure! Ang kamalayan ni Francis ay pumasok sa whirlpool sa kanyang Soul Sea. Sa susunod na sandali, tumapak siya sa isang sinaunang piraso ng lupa. Ang pressure dito ay malayong mas malakas kaysa sa Divine Illusion Dimension, ngunit sa lakas ng kanyang Sacred Lightning Body, madali siyang nakakalakad dito. Mayroon pa ring ilang espiritual na prutas sa puno, at karamihan sa mga ito ay hinog na. Parehong nagbabantay pa rin ang sawa at ibon. Kumuha si Francis ng isang ganap na hinog na prutas na Ancient Dream Realm at kinagat ito. Ang prutas ng Ancient Dream Realm ay lubhang kapaki-pakinabang para sa mga katawan at mga bloodline. Noong nakaraan, ang batang demigod ay kumain ng kaunti noong siya ay isang hari, at pinalakas nito ang kanyang sagradong katawan. Gayunpaman, mahirap tunawin ang espiritual na prutas, at tumagal ito ng mahabang panahon, kung hindi ay hindi ito makakain ni Francis ngayon lamang. Bumalik ang kanyang kamalayan sa Divine Illusion Dimension. Si Godfrey ay naglilinang sa likod ni Francis, at ang kanyang spatial domain ay kumikinang sa kapangyarihan ng Evil God Crystal. Natagpuan ni Francis na ang Evil God Crystal at ang spatial domain ni Godfrey ay nagkakaisa sa isa't isa. Ang Evil God Crystal ang core, at ang masamang kapangyarihan ng Evil God Crystal ay bumagsak sa spatial domain ni Godfrey. Ang ilan sa mga ito ay sumanib pa sa kanyang crystal core. Weng! Ang mga butil ng masamang lilang liwanag ay kumikinang sa gitna ng pilak na liwanag sa paligid ng katawan ni Godfrey. Isang kulay purple na half moon na marka ang tila kumikislap sa noo ni Godfrey, na para bang ito ay marka ng isang evil god. Hu! Sa bawat paghinga ni Godfrey, ang Heaven Earth Yuan Chi sa malapit ay kikilos at kikilos na parang yumuyuko sa isang Diyos. Gaya ng inaasahan ng Evil God Crystal. Lalong lumalakas si Godfrey, ngunit hindi ko alam kung talagang makokontrol niya ang kapangyarihan nito, naisip ni Francis. Siyempre, nakakagulat din ang pag-unlad ni Francis. Nakain niya ang espiritual na prutas ng Ancient Dream Realm at nagkaroon ng Wind Lightning Crystal Core of Aching. Sa loob lamang ng kalahating araw, halatang lumakas ang bloodline at katawan ni Francis. Naabot niya ang mga huling yugto ng Golden Kun Sacred Lightning Body at nagsisimula ng umunlad patungo sa pinakamataas na ika-4 na antas, at natutunaw lamang niya ang isang maliit na bahagi ng prutas ng Ancient Dream Realm. Bobo Weng. Si Francis ay lumitaw sa loob ng whirlpool ng tubig at kidlat, at ang kalapit na tubig at kidlat na si Yuan Chi ay umungal. Pinalibutan ng ulan at kidlat ang hangin sa itaas ng burol, at malinaw na nararamdaman ito ng sinuman sa loob ng 100 milya mula rito. Ang 5 Elemental Wind Lightning Technique ay umabot na sa ika-6 na antas. Nagpakita si Francis ng isang masayang ekspresyon. Ang unang 3 antas ng 5 Elemental Wind Lightning Technique ay ang pundasyon ng Wind Lightning, at pagkatapos nito, isa ang gagawa ng una sa 5 elemento. Ngayon, ang Water of Wind Lightning ni Francis ay umabot na sa ika-6 na antas. Magagawa ko ang pangalawang elemento ng Wind Lightning sa ika-7 antas, ang Wood of Wind Lightning. Inaasahan ito ni Francis.
Nilinang ng 5 elemental wind lightning technique ang 5 elemento. Ang pagbuo ng isa pang elemento ay hindi lamang isang pagtaas sa direktang lakas, nangangahulugan din ito na mas maraming mga diskarte at kakayahan ang maaaring magamit. Higit pa rito, ang dagdag na elemento ay nangangahulugan na ang Sacred Lightning Body ay magiging mas matatag laban sa elementong iyon. Halimbawa, kasalukuyang ginagamit ni Francis ang Water of Wind Lightning upang pinuhin ang kanyang Sacred Lightning Body, kaya nagkaroon siya ng malakas na resilience laban sa mga pag-atake ng yelo at tubig. Halos ganap na nagkristal ang kaibuturan ni Francis sa loob ng kanyang dantian. Bukod sa dami, walang gaanong pagkakaiba sa pagitan ng kanyang True Yuan at ng isang tao sa Great Origin Core Realm. Dagdag pa sa katotohanang mayroon siyang Sacred Lightning Body at Wind Lightning Technique, ang dalawang sagradong diskarteng ito, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay maihahambing sa isang kalahating hakbang na hari, at iyon ay hindi man lang isinasaalang-alang ang kanyang mga nakatagong card, bloodline, o God's spiritual eye. Tara na! Tumayo si Francis. Bagamat ang karamihan sa espiritual na prutas ay hindi pa natutunaw, dahan-dahan niyang naaabsorb ito sa daan. Kapag ganap niyang naabsorb ang espiritual na prutas na ito, ang Golden Kun Sacred Lightning Body ni Francis ay maaabot ang limitasyon ng ika-4 na antas, at magagawa niyang durugin ang mga normal na half-step na kings gamit lamang ang kanyang pisikal na katawan. Hu! Nagpakawala ng mahabang hininga si Godfrey at ayaw niyang bumangon. Pinalakas ng Evil God Crystal ang kanyang spatial domain at ang kanyang crystal core. Ang pakiramdam ay maaaring gumawa ng sinuman na mawala ang kanilang sarili sa loob nito. Whoosh! Whoosh! Tumalon sina Francis at Godfrey sa burol at nagpatuloy sa paghabol sa Black Destruction Serpent Dragon. Isang sinaunang wasak na lungsod ang nakita pagkatapos ng ilang dosenang milya, at naririnig nila ang ingay ng labanan. Whoosh! Isang puting sinag ng liwanag ang mabilis na lumabas mula sa mga guho patungo sa kanila. Mabilis na habulin siya. Ninakaw ng masamang babae mula sa Dark Moon Lord Dynasty ang Mind Common Pearl at ang Soul Healing Wood. Isang grupo ng mga figure ang mabilis na lumabas sa nasirang lungsod na hinahabol ang puting liwanag. Sina Francis at Godfrey ay hindi napigil ang tumingin. Nakakita na sila noon ng mga taong nag-aaway, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng ilang daang tao na lahat ay nagtipon, at lahat sila ay mga elite. Whoosh! Makikita ng isa ang malabong imahe ng isang babae na may pares ng transparent na pakpak sa puting liwanag. Ang kanyang aura ay umabot na sa Void God Realm. Mayroong 2 tao na nakarating sa Void God Realm King sa humahabol na grupo, at ang iba ay higit sa lahat ay nasa half-step king level o ang peak stage ng Great Origin Core Realm. Mga kapwa-kaibigan sa harapan, maaari mo bang pigilan ang masamang babae mula sa Dark Moon Lord Dynasty? Sigaw ng isang batang hari na nakasuot ng lumang baluti. Nahijitin ng bilis ng babaeng may pakpak ang lahat ng humahabol sa kanya, kaya wala ni isa sa kanila ang makakahabol. Kung pigilan siya nina Francis at Godfrey, magkakaroon sila ng pagkakataon na ibagsak siya. Mukhang may kayamanan ang babaeng ito. Bumalik ka dito. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Francis bilang isang suntok sa hangin. Nagpakita ng masamang tingin ang babaeng may mga pakpak nang makita niya ang isang kabataang Small Origin Core Realm na umatake sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay kapansin-pansing nagbago sa susunod na sandali. Boom! Ang suntok ay naglalaman ng napakalaking pisikal na puwersa na maaaring pumatay sa normal na Great Origin Core Realms. Ang babaeng may pakpak ay mabilis, ngunit ang kanyang pisikal na katawan ay ang kanyang kahinaan. Dagdag pa sa katotohanang hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ito, nanginginig ang kanyang figure sa hangin dahil halos masugitan siya. Sa sandaling ito, isang masamang ilaw na pilak na kumikinang sa kulay ube ang sumugod patungo sa babae. Spatial technique. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng babaeng may pakpak ng mapagtanto niyang kakaiba ang dalawang ito. Ang pilak na spatial domain ni Godfrey ay kumikinang sa purple at nagradiated ng masamang kapangyarihan na kahit siya ay kinatatakutan. Dalawang young masters, please let me leave. I will give you all my treasures.
Nagmamakaawa at umiyak ang babaeng may pakpak. 806 ang pag-atake ng espiritual na mata ng Diyos. Dalawang young masters, please let me leave. I will give you all my treasures. Ang mukha ng may pakpak na babae ay kaakit-akit na pula habang nagmamakaawa sa tonong nakikiramay. Nagkaroon siya ng cultivation sa Void God Realm, at ang kanyang bloodline ay nagbigay sa kanya ng nakamamanghang bilis. Gayunpaman, minamaliit niya ang kanyang mga kaaway at nahulog kaagad sa spatial domain ni Godfrey, at kailangan din niyang labanan ang pisikal na puwersa na ginawa ni Francis sa kanya. Ang domain ni Godfrey ay isang bihirang space-type na domain, kaya mahirap makatakas kung may pumasok dito. Higit pa rito, ngayong sumanib na ito sa Evil God Crystal, ang lakas ng spatial domain ni Godfrey ay lumampas na sa pamantayan. Napagtanto ng babaeng may pakpak na hindi siya makatakas. Francis, ano ang dapat nating gawin sa kanya? Tanong ni Godfrey. Sa sandaling ito, lahat ng tatlong tao ay sakop ng isang kakaibang silver-purple spatial domain na halos ganap na naputol mula sa ibang bahagi ng mundo. Labis na nagulat ang babaeng may pakpak ng sikada. Kailangang tanungin ni Godfrey ang mga batang may kulay ubing buhok para sa kanyang opinyon kahit na sa kanyang lakas. Para bang nangunguna ang kabataang may kulay lila. Isa lang itong hindi tao na babae. Patayin mo siya, walang emosyong sabi ni Francis habang kumikislap sa kanyang mga mata ang killing intent. Ang babaeng may pakpak ng sikada ay nakaramdam ng lamig sa buong katawan niya. Ang dalawang ito ay mapagpasyang tao. Patayin. Isang metallic silver blue light ang kumikinang sa paligid ni Francis habang ang paligid niya ay naging mabigat, at sunod-sunod na suntok ang ibinato niya sa babaeng may pakpak ng sikada. Pang! Ang babaeng may pakpak ng sikada ay nakaramdam ng nakakatakot na pagdagsa ng pisikal na puwersa na dumurog sa kanyang katawan, na halos magsuka sa kanya ng dugo. Hindi naman sa hindi niya kayang lumaban, sadyang nakulong siya sa spatial domain ni Godfrey at hindi niya mailipat ang kanyang magnificent power. Ang kanyang true yuan ay limitado rin sa isang tiyak na antas. Ang kanyang mga species ay nagdadalubhasa sa bilis, at wala silang malalakas na katawan. Hindi maganda. Nanginginig ang katawan ng babaeng may pakpak, at nasugatan na siya kanina. Bago siya makapag-react, lumitaw ang kritikal na panganib. Shoo! Shoo! Isang layer ng silver at purple spatial blades ang nabuo sa palad ni Godfrey, na agad na pumutol sa babae sa 12-dosenang piraso. Arg! Napahiyaw ang babaeng may pakpak ng sikada nang bumagsak mula sa langit ang mga dagwang piraso ng kanyang katawan. Ang kabataang hari na nakasuot ng lumang baluti at ang iba pa ay bumantong hininga. Ang nakita lang nila ay sinasalakay ni Francis at pinatay ang babae sa loob ng 3 hininga. Sa himpapawid, sinimulang kunin ni Francis at Godfrey ang mga samsam sa digmaan mula sa babaeng may pakpak ng sikada. Ang mga kayamanan ng isang Void God Realm King ay halatang hindi simple, ngunit karamihan ay walang silbi kay Francis. Sa kabilang banda, ang Mind Calming Pill at Soul Healing Wood na kakakuha lang niya ay lubhang kapaki-pakinabang. Ang Mind Calming Pearl ay isang bihirang soul treasure na maaaring gawing mas nababanat ang gumagamit laban sa maraming ilusyon ng enerhiya sa pag-iisip at mga diskarte sa soul daw. Maaari pa nga nitong maalis ang mga demonyo sa puso at makatulong sa pagbuo ng intent. Sa mga tuntunin ng halaga, ang Mind Calming Pearl ay lumapit sa Skylocking Bow at sa Chenkun Sword. Gayunpaman, mas gusto ni Francis ang Soul Healing Wood dahil maaari nitong pagalingin at palakasin ang kaluluwa, at ito ay kapaki-pakinabang kahit para sa Void God Realm Kings. Parehong ang Mind Calming Pearl at ang Soul Healing Wood ay lubhang kaakit-akit sa sinuman sa ibaba ng Mystic Light Realm. Godfrey, naapektuhan ka ng Evil God Pearl. Ang Mind Calming Pearl ay sa iyo. Ang Soul Healing Wood ang magbabalik sa layunin ng aking kaluluwa, sabi ni Francis. Dahil mayroon siyang God's spiritual eye, hindi niya kailangan ang Mind Calming Pearl. Sa kabilang banda, pinutol ni Godfrey ang babaeng may pakpak sa 12-dosenang piraso, na hindi niya karaniwang ginagawa. Kahit na si Godfrey ay mapagpasyahan at hindi natatakot na pumatay, hindi siya uhaw sa dugo. Deal.
Alam ni Godfrey na may mabuting hangarin si Francis, at talagang naapektuhan siya ng masamang kapangyarihan ng Evil God Crystal. Agad na isinuot ni Godfrey ang Mind Common Pearl at naramdaman ang lamig na Dom Alloy sa kanyang kaluluwa. Naging mas malinaw ang kanyang tingin, at tumango si Francis sa kanyang ulo. Si Godfrey ay magiging malakas na kakampi sa Divine Illusion Dimension habang nagpapagaling pa si Francis. Ang Soul Healing Wood ay hindi masama. Maaari nitong mapataas ang bilis ng pagbawi ni Francis sa kanyang Emperor Intent. Tinansya niya na ang Soul Healing Wood ay makakabawi ng kanyang lakas kaluluwa hanggang sa maaga o gitnang yugto ng Void God Realm. Sa puntong iyon, ang kanyang Emperor Intent ay hindi malayong magising. Gayunpaman, hindi ngayon ang oras para gamitin ito. Whoosh! 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 Lumitaw ang tunog ng paglipad. Ang mga tao ang humahabol sa babae mula sa sinaunang wasak na lungsod. Ang mga pinuno ay isang kabataang nakasuot ng baluti at isang babaeng may kulay ube na buhok. Pareho silang Void God Realm Kings. Ang kabataang may armor ay isang mas matandang henerasyong king sa antas ng domain samantalang ang batang babae na may purple na buhok ay isang bagong hari. Siya ay maganda, at ang kanyang lilang buhok ay nagbigay ng marangal at parang panaginip na kagandahan. Ito ay tinatawag na Carlo Collins mula sa isa sa 8 big families ang Collins family. Maaari ko bang tanungin kung taga saan kayong dalawa? Pinagsalikop ng binata ang kanyang mga kamay at nagtanong. Ang mabilis na pagkilos ni na Francis at Godfrey na pinatay ang babae gamit ang mga pakpak ng cicada ay nagdulot sa kanya ng pag-iingat. Isa sa 8 malaking pamilya, ang pamilya Collins. Ako si Jane Briggs mula sa isa sa 8 big families ang Briggs family. Hindi ba dapat bigyan nyo kaming dalawa ng dahilan para kunin ang mga kayamanan ng ating biktima? Ang mga mata ng babaeng may kulay ube na buhok ay kumikinang na may malabong kulay ube. Naramdaman ni Francis na ang purple-haired Jane na ito ay may kakaibang eye bloodline. Ang dalawang ito ay parehong nagmula sa 8 big families. Hindi nangahas si Godfrey na maliitin ang alinman sa kanila. Bago pumasok sa Divine Illusion Dimension, ang mga nakatatanda ng Mystic True Sacred Clan ay nag-usap tungkol sa sitwasyon ng Lord Dynasty. Ang lakas ng sinuman sa 8 big families ay nalampasan ang buong Mystic True Sacred Clan. Nang makitang tahimik ang 2 taong ito, ngumiti ang nakasuot ng armor na si Carlo. Sigurado siyang hindi maikukumpara sa 8 big families ang puwersa o pamilyang pinanggalingan nila. Paano ito? Ibigay ang Mind Common Pearl at ang Soul Healing Wood, at hindi na kami kukuha ng anuman sa iba pang mga bagay, nakangiting sabi ni Carlo, habang ang purple-haired na si Jane ay nakapout sa kanyang mga labi, na parang hindi nasisiyahan. Wala akong pakialam kahit na narito ang isang prinsipe ng Great Gunlord Dynasty. Hindi ko ugali ang pagdura ng karne na kinain ko na. Si Francis ay tumawa ng masama. Nang marinig iyon, nagbago ang mga ekspresyon ni Carlo at Jane, at ang grupo sa likod nila ay nagsimulang mag-usap. Mayabang na brat. Isang maliit na small origin core realm. Hindi ka ba natatakot na putulin ng hangin ang iyong dila? Ang mga salita ni Francis ay ikinagalit ng mga elite mula sa malalaking pamilya. Malungkot ang ekspresyon ni Carlo, ngunit pakiramdam niya ay may tiwala si Francis at nakikita niya ang lahat. Ang batang ito na may purple na buhok ang unang umatake sa babaeng may pakpak ng cicada. Tingnan natin kung saan kagawa. Malamig na tumawa si Jane. Ang kanyang nakakasilaw na purple na buhok ay umihip sa hangin na para bang isa siyang purple-haired elf. Ang buhok ni Francis ay lilang din, ngunit ang tono ng kanyang lilang buhok ay mas maganda pa kaysa kay Jane. Si Jane ay hindi masaya. Hindi lang gwapo ang kabataang ito, may purple na buhok na mas maganda pa sa kanya. Purple star eyes. Ang mga mata ni Jane ay kumikinang sa isang malabo na lila na tila mga lilang bituin sa kalangitan, at isang malakas na pagdagsa ng kapangyarihan ng kaluluwa ang umabot kay Francis. Sa sandaling iyon, libu-libong nagninangas na bituin ang dumurog sa mga kaluluwa ni na Francis at Godfrey at naging sanhi ng kanilang panginginig. Ang normal kings ay mahuhulog sa kailaliman ng soul eye bloodline techniques, at ang kanilang mga kaluluwa ay masasaktan pa.
Si Carlo at ang kumpanya ay aatake sa pagkakataong ito. Gayunpaman, ang kanilang plano at katotohanan ay lubhang naiiba. Ang kabataang may itim na damit at ang kabataang may lilang buhok ay parehong nakatayong hindi gumagalaw. Hindi sila naapektuhan. Kumikislap ang mga mata ni Godfrey habang ipinapaikot niya ang kanyang king intent at hinarangan ang soul attack na ito na naglalaman ng Dao of Illusion. Sa kabilang banda, si Francis ay nakatayong hindi gumagalaw na may walang ekspresyon na mukha na parang isang manika. Wala man lang reaksyon mula sa kanya. Ang kaliwang mata ng natulala na si Francis ay biglang kuminang ng isang malabo na lilang liwanag, at ang mga sinag ng kidlat ay lumabas mula rito. Kulay ube ang kidlat, at napapalibutan ito ng mga lilang bituin na pagmamay-ari ng soul ay bloodline power ni Jane. Boom! Nanginig ang katawan ni Jane, at namutla ang kanyang mukha habang nakatingin sa kaliwang mata ni Francis. Ang iyong ay bloodline. Sa sandaling iyon, nanginginig ang linya ng dugo niya. Ang kanyang kaluluwa at mata ay nasugatan. Mahirap isipin kung anong antas ng karunungan ang naabot ng kabataang ito sa Dao of the Soul para makaunteratak ang opensa ni Jane ng lubusan. Higit pa rito, ang kanyang counterattack ay naglalaman ng isang immortal at walang kamatayang aura ng kidlat na naging dahilan upang hindi siya makahinga. Jane, anong nangyari sa'yo? Si Carlo at ang kumpanya ay hindi napigil ang mapabulala sa gulat. Napakalakas ng purple star eyes ni Jane, at kahit ilang henyo sa Imperial Genius Rankings ay nag-iingat sa kanya. Gayunpaman, si Jane ay may maputlang mukha, at siya ay nanginginig na parang nawala ang kanyang kaluluwa. Maaaring isipin ng isa ang kanyang lubos na pagkatalo. Masyadong nakakatakot ang eye bloodline ng kabataang iyon. Isang counterattack lang mula sa kanyang eye bloodline ay natalo si Jane. Natigilan ng mga elite ng dalawang big families. Sa oras na ito, walang nang ahas na atakihin ang duo, kasama ang domain level na si King Carlo. Sina Francis at Godfrey, ang isa sa kanila ay may di masusukat na soul eye bloodline habang ang isa naman ay isang domain level king na may space type na kakayahan. Tara na! Tiningnan sila ni Francis ng malamig at nawala kasama si Godfrey. Sa sumunod na sandali, isang pilak na liwanag ang sumilay sa grupo at nagtungo sa sinaunang wasak na lungsod. Si Carlo at ang iba pang mga elite ng big families ay may mga pangit na ekspresyon. Ang dalawang iyon ay hindi kapani-pani walang mayabang at lumipad sa ibabaw ng kanilang mga ulo, ngunit walang nang ahas na salakayin sila dahil sa kanilang lakas. Gusto nilang makialam sa sinaunang wasak na lungsod. Si Angelica mula sa Duanmo family ay naroon, at siya ay walang kalaban-laban. Ang dalawang iyon ay hindi sapat para gawin ang anumang bagay sa kanya. 807. Ang mga tingin ni Carlo at ng iba pang mga disipulo ay nanunood na may kakaibang mga ekspresyon habang sina Francis at Godfrey ay patungo sa sinaunang wasak na lungsod. Maraming nangungunang mga henyo ng big families ang nagtipon doon. Jane, kamusta ka? Maingat na tanong ni Carlo sa batang babae na may purple na buhok sa tabi niya. Nanginginig pa rin si Jane, at ang kanyang mukha ay maputi pa rin na para bang ang kanyang kaluluwa ay hindi sa kanya. Parang hindi pa rin siya bumabalik sa realidad mula sa gulat kanina. Nataranta ang lahat ng mga henyo. Bilang iginagalang na anak ng isa sa 8 big families, siya ay may marangal na katayuan, at siya ay mayabang. Sa kanyang kakaibang eye bloodline, maituturing siyang anak ng langit. Hindi tulad ng walang sino man ang makakapantay sa kanya sa parehong henerasyon, ngunit wala sa kanila ang nakakita sa kanya ng sobrang pagkatalo noon. Ang kanyang eye bloodline ay isa sa mga pinaka-nakakatakot na nakita ko sa aking buhay, sabi ni Jane habang siya ay nagpakawala ng hininga. Nang marinig iyon, nanginig ang puso ng lahat. Ang Briggs family ay sikat sa kanilang eye bloodline, at nagawa nila ang ilan sa pinakamakapangyarihan at sikat na eye bloodline expert sa buong kasaysayan. Kahit na ang eye bloodline ng Briggs family ay maaaring hindi ang ganap na pinakamalakas sa continent zone, nakipag-ugnayan si Jane sa marami sa mga nangungunang eye bloodlines. Gaano man ito kalakas, hindi ito maikukumpara sa mga inapo ng God Eye of Death o ng God Eye ni Samsara, sabi ng isang half-step king na kabataan.
Ang mga inapo ng 8 Great God Eyes ay lumitaw sa Lord Dynasty paminsan-minsan sa nakalipas na 1,000 taon, at ito ay hindi gaanong lihim sa nakatataas na echelon ng pinakamataas na puwersa. Nakita ko na ang mga inapo ng God Eyes, ngunit ang pressure na ibinigay sa akin ng kaliwang mata niya ay mas kakaiba, na parang ito lang ang nag-iisa sa mundo. Walang ibang mata ang may kukumpara rito, sabi ni Jane pagkatapos ng ilang pag-iisip. Ang kanyang purple star eyes ay hindi pa rin ganap na nakatakas sa takot mula noon. Pareho silang soul-based ay bloodlines, ngunit ang pagkakaiba ay parang pagkakaiba sa pagitan ng ulap at putik. Haha, Jane, masyado kang maraming iniisip. Ano, sa tingin mo ba ang eye bloodline ng lalaking iyon ay isa sa mga God Eyes? Umiling si Carlo at ngumiti. Nagtawanan din ang iba at hindi nila ito isinasa puso. Whoosh! Whoosh! Sa ibang lugar, lumipad sina Francis at Godfrey patungo sa gilid ng nasirang lungsod habang natatakpan ng pilak na liwanag. Ang kaliwang mata ni Francis ay muling naging itim, ngunit ang kanyang buhok ay ube pa rin. Dagdag pa sa kanyang gwapong mukha, at siya ay lubhang kaakit-akit sa mga hindi kasekso. Iniskan ng kaliwang mata ni Francis ang lugar mula sa himpapawid. Napakalaki ng wasak na lungsod, mas malaki pa ito kaysa sa underground world. Masasabi ni Francis na ito ay dating isang lungsod na may populasyon, at ito ay nagsilbing pamilihan para sa iba't ibang lahi. Makikita ng isa ang mga buto ng iba't ibang lahi sa lungsod, at madaling makilala ang iba't ibang estilo ng mga arkitektura para sa iba't ibang mga gusali. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari, ngunit ang bawat buhay na bagay sa loob ng lungsod ay pinatay sa loob ng maikling panahon, at ang lungsod ay naging mga guho. Naramdaman ni na Francis at Godfrey ang malalakas na alon ng Heaven Earth Yuan Chi, True Yuan, at magnificent power na nagsasalpukan kahit sa gilid ng mga guho. Napakatindi ng labanan sa loob ng lungsod. Bagaman ang lahat ng bagay sa lungsod ay namatay dahil sa hindi malamang dahilan, maraming mga kayamanan ang napanatili. Naiintindihan ni Francis. Ito ang pagsusuri na nakuha niya mula sa kanyang God Spiritual ay matapos halos mag-scan sa lugar. Sa katunayan, maraming mga lumang kayamanan ang nahukay mula sa lugar na ito. Whoosh! 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 Si Carlo, Jane, at ang iba pang mga eksperto ay bumalik sa nasirang lungsod at patuloy na lumahok sa pakikipaglaban para sa iba pang kayamanan. Mukhang late na tayo. Natuwa si Godfrey. Sa magulong sitwasyong ito, ang kanyang mga spatial na kakayahan ay maaaring magamit ng mabuti. Nagkatinginan ng dalawa, saka walang pagdadalawang isip sa nasirang lungsod. Lumipad lamang sila ng ilang dosenang milya bago nakahanap ng isang grupo ng mga henyo na nakikipaglaban sa unahan. Ang ilan ay nagmula sa big families habang ang iba ay mula sa mga sekta. Fuck off! Naunang natagpuan ng 8-star tower ang sinaunang Starstone. Hindi. Ang sinaunang Starstone ay ginagamit sa paggawa ng mga sandata na may antas ng langit, at wala na ito sa labas ng mundo. Ito mismo ang kailangan ng Grand Elder ng Jiang family. Ang parehong puwersa ay may Void God Realm Kings, at ang ilan sa mga half-step na Kings ay maaaring maglabas ng battle power na katumbas ng isang King sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang bloodline o ng kanilang mga lihim na diskarte. Marami ring mga eksperto mula sa ibang puwersa na nanonood ng palihim. Whoosh! Whoosh! Isang layer ng liwanag ang biglang lumitaw sa hangin sa itaas ng labanan. Sino nandyan? Nagulat ang dalawang puwersa. Ang isa sa dalawang bagong dating ay isang domain level king na tila dalubhasa sa spatial techniques. Ito lang ang ilang crafting materials, walang emosyong sabi ng isang batang kulay lila sa loob ng silver light. Sina Francis at Godfrey ay may Skylocking bow at Chenkun sword, kaya hindi sila interesado sa mga normal na armas o crafting materials. Kahit na mataas ang halaga ng sinaunang Starstone, hindi ito sapat para sa dalawa na pumasok sa laban. So, sina Francis at Godfrey ay lumipad sa gitna ng dalawang puwersa. Ang aking Water Mother Essence. Bulalas ng isang magandang dalaga na may asul na buhok habang namumula ang mukha. Boom! Shua!
Sa ilalim ng kombinasyon ng isang special secret technique at malakas na pisikal na puwersa, hindi na niya nagawang lumaban, at ang Water Mother Essence na kakakuha lang niya ay ninakaw. Gaano kalakas loob ang dalawang iyon na magnakaw mula sa numero unong kagandahan ng Jiang family, si Jiang Feizu. Marami sa mga elite na nanunood ng palihim ay natigilan. Maraming mahahalagang materyales ang natagpuan, at ang sinaunang batong bituin ang pinakamahalaga. Ang mga elite ng Jiang family at ang 8-star tower ay nag-aaway sa isa't isa, at ang dalawang, retarded, na henyo na ito ay diretsyong pumasok at pumunta para sa numero unong kagandahan ng Jiang family. Little Sister Feizu, tutulungan ka namin pagkatapos naming kunin ang sinaunang Starstone. Isang batang hari na may itim na damit mula sa Jiang family ang malamig na tumingin sa direksyon kung saan umalis sina Francis at Godfrey. Nagtungo sina Francis at Godfrey sa kailaliman ng nasirang lungsod. Hindi masama, ang Water Mother Essence ay maaaring makabawi sa kakulangan ng water element sa Wind Lightning Crystal Core. Puno ng mga ngiti si Francis, at hindi nagtagal ay nakilala nila ang isa pang grupo ng mga elite na halos 100 ang bilang. Sila ay malamang na mula sa isang pamilya. Hahaha. Nakakita kami ng dalawang gutay-gutay na sandata ng Heaven Grade, at medyo kumpleto sila, tumawa ang isang kabataang nakasuot ng purple golden robe. Ang kabataang ito ay may cultivation ng isang half-step king, at isang kulubot at matandang domain level king ang nakatayo sa tabi niya. 13th Prince, bukod sa Heaven Grade weapons, mayroon ding sealed dark green bamboo. May isa pang tattered armor dito na kahit ang Earth Grade weapons ay hindi masisira. Ang mga kalapit na elite ay nakahanap ng isang bagay habang pinamumunuan sila ng ika-13 prinsipe na nakasuot ng purple golden robe. Ang mga kalapit na puwersa ay nang-ahas lamang na manood ng palihim. Hinding-hindi sila lalapit at magnanakaw sa kanila. Isang pilak na guhit ng liwanag ang lumitaw sa sandaling ito. Domain level king na dalubhasa sa space. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng kulubot na matanda nang siya ay naging maingat. Saang puwersa ka galing? Kami ang mga imperial ng Great Gun Lord Dynasty, bumalik ka. Sigaw ng isang kalahating hakbang na hari. Sure. Sa halip na umatras, ang layer ng pilak ay sumisingil sa grupo. Boom! Ang ilang mga henyo ng imperial ay nakadama ng pisikal na puwersang presyon sa kanila tulad ng Mount Tai, at marami ang umubo ng dugo. Basta, tumigil ka. Ang kulubot na elder ay umungal habang siya ay naging isang dilaw na guhit ng liwanag na umaakyat patungo sa pilak na ilaw. Malamig na ngumisi si Godfrey at naghagis ng suntok na nagbigay ng kulay silver at purple na liwanag. Boom! Dalawang magnificent powers at spatial domain ang nagsagupaan sa himpapawid. Ang shockwave ay nasugatan kung hindi namatay ang mga kalapit na elite mula sa imperial na pamilya. Matanda, ang sinumang nakakakita ng mapagkukunan sa Divine Illusion Dimension ay nararapat na makibahagi. Isang maputlang buhok na kabataan sa loob ng spatial domain ang nagpakawala ng suntok na naglalaman ng malakas na pag-akyat ng pisikal na lakas at dugong pulang apoy. Bam! Napaatras ang kulubot na matanda. Siya ay nagalit at natigilan sa parehong oras, ngunit hindi siya nang ahas na gamitin ang lahat ng kanyang lakas o kung hindi ay lilikha lamang siya ng mas maraming casualty para sa kanyang sariling panig. Sa kapalit kanina lang, siya ang dehado. Whoosh! Ang layer ng pilak ay nanatili sa gitna ng kaguluhan sa loob ng ilang paghinga, pagkatapos ay umalis. Kamahalan, ang wood elemental treasure na iyon ang Wujiangkang wood ay kinuha ng dalawang iyon. Ang ilang mga spatial origin stones na kakahanap ko lang ay kinuha rin. Nataranta ang ilang disipulo. Nakakatawa. Sinong magnanakaw ang maglalakas loob na hamanin ang kapangyarihan ng imperial na pamilya? Galit na galit ang binata na nakasuot ng purple golden. Ang espada ng sagradong emperador. Ang ika-13 prinsipe ay umungal habang ang isang nagniningning na gintong espada ay lumitaw sa kanyang kamay. Napapaligiran ito ng draconic sword light, at naglalaman ito ng puwersa ng isang emperor na naging sanhi ng pagyanig ng puso ng lahat sa wasak na lungsod. Your Highness, please stop.
Nag-iba ang ekspresyon ng kulubot na matanda nang sinubukan niyang pigilan ang binata na nakasuot ng purple golden. Ang Sacred Emperor Sword ay hindi madaling gamitin, at hindi ito ang teritoryo ng Great Gunlord Dynasty. Walang sino man ang maaaring kumuha ng mga mapagkukunan na pag-aari ng mga imperial at hindi mapaparusahan. Ang ika-13 prinsipe ay walang mailabas na galit, at ang kulubot na elder ay may mapait na ngiti habang sinusubukang pigilan ang prinsipe. Mayroong hindi mabilang na puwersa at elite sa Divine Illusion Dimension. Ang mga imperial ay hindi nakakilos gayunpaman gusto nila. Higit pa rito, ang dalawang iyon ay kumuha lamang ng kaunting mga mapagkukunan. Kung sinundan sila ng mga imperial, maaaring maakit ang ibang puwersa ng kaguluhan at gamitin ang pagkakataong iyon para pumasok at magnakaw pa. Whoosh! Ang layer ng pilak na liwanag ay patungo sa kailaliman ng mga guho. Hehe, itong Wujiangkang Wood ay isang bihirang wood elemental na mapagkukunan na magiging lubhang kapaki-pakinabang sa aking pangalawang elemento ng 5 elemental wind lightning technique, ang Wood of Wind Lightning. Bahagyang tumawa si Francis. Nagsimulang manloob sina Francis at Godfrey mula sa isang grupo ng mga tao. Gayunpaman, ang mga grupo na kanilang ninakaw ay walang anumang Void God Realm Kings. May ilang half-step kings lang na ang lakas paglaban ay maihahambing sa isang hari, kaya hindi masyadong mahalaga ang ninakaw nila. Francis, hindi ba natin magagalit ang lahat ng mga henyo ng Lord Dynasty sa paggawa nito? Medyo hindi mapakali na tanong ni Godfrey. Sa loob lamang ng 4 na oras, nanloob at nagnakaw sila mula sa 5 magkakaibang grupo. Kinuha namin ang mga bagay na gusto namin at aalis. Ang normal kings ay hindi makakalapit sa amin gamit ang aming pinagsamang lakas, sabi ni Francis. Napakalakas ng kombinasyon nila ni Godfrey. Nagpasya silang magnakaw mula sa ilan pang puwersa. Wala na silang ibang magagawa. Sila ay dumating ng huli, kaya maaari lamang nilang gamitin ang pamamaraang ito upang makakuha ng anumang magagandang mapagkukunan. Sa sandaling ito, pang! Boom! 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 Ang isang malakas na pag-agos ng True Yuan at Intent ay nagmula sa kailaliman ng mga guho na ikinagulat maging ni Godfrey. Sa hangin sa itaas ng isang sira-sirang palasyo. Lady Angelica, hinahangaan namin ang iyong lakas, ngunit ang kapangyarihan ng pamilya Duanmo ay hindi kayang lumaban sa aming 4, sabi ng isang matangkad na lalaki na may kalbo ang ulo. Sa likod niya ay may 3 pang Void God Realm Kings, at lahat sila ay nagsama-sama para labanan ang kaakit-akit na babaeng ito na naka-purple. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.